Ayan. Sabi niya, hindi natitinag si Pangulong Marcos Jr. sa panawagan na magbitiw. Sabi ni PCSO Secretary Dave Gomez, aba, matibay ang muka. Hindi, yung mga ganyan makapal na talaga mukha ni Marcos, hindi na bago sa amin yan. Kaya ang nasa isip na lang namin na hindi naman namin pinapanalangin at gusto rin naming masalba siya sa mga madidilim na kalansahan niyang nakaraan sa karagatan. Eto nga, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, overdose na lang ang pag-asa. Ang tindi rin ito ni Ma'am Rowena Guanzon, no? Oo, ang tindi niya rin talaga. Pero alam niyo, maraming takot dyan, lalong-lalo na si Auntie Claire. Takot na takot siyang ka-battle or ka-debate. Etong si Rowena Guanzon. Hindi papalag dito si Auntie Claire. At kung pumalagman si Auntie Claire ng debate dito kay Atty. Rowena Guanzon, putang ina, susuka siya ng udo. Alam niyo yung udo? I-research nyo sa i-research nyo sa Google. Salitang Bicol po yan, ha? Oo, udo. Susuka ng udo etong si Auntie Claire. Masarap ulam yan, no? Masarap yung ulam yung udo, ha? Yun na lang talaga dyan, eh. Wala na tayong magagawa dyan, eh. Una-una, sabi nga ng iba, kapag, ito na naman yung ubo ko, eh. Kapag, yun nga, yung ganito, na mga nagpupulburon, wala na daw talagang yan. Wala na daw talagang matatawag na parang hindi siya natitinag or hindi siya nahihiya. Basta lahat perfecto para sa kanya. Sila parang matatawag mo na perfectionist. Para sa kanila normal lang yan. Para sa kanila wala lang yan. Yung mga panawagan ng taong bayan. Lalo't napakababa ng tingin nila sa atin. Wala silang pakialam. Kaya nga tignan mo kung pag nakawan tayo, wala silang pakialam kasi ganun talaga ang realidad na tingin sa atin ng Administrasyong Marcos. Kaya ang natatanging pag-asa na lang ay overdose. Overdose. Yan na lang talaga. Bukas sa Makalawa, baka bigla tayong ng balita na breaking news. Tutut. Paktay na. Tutut ha, tutut. Ayun yung ayun yung pilit na iniiwasan. Pilit na iniiwasan na mangyari ng kanyang ate na si Amy Marcos. Kaya nga hindi na nakapagtay si Amy Marcos, baka yung pamamaraan ng pagsasalita niya nung rally ng INC, baka doon, baka mapukaw ang damdamin or ang kaisipan nitong ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. Kaso ang masama, imbis na magising ang ikaisipan, nagising ang kabaliwan. Ano nga bang kabaliwan yun? Sabi niya, hindi daw yun ng kanyang kapatid yung napapanood niya sa TV, kundi si Sadako. Kaya nga ngayon lubos kong talagang naunawaan si Senator Amy Marcos. Baka may mga basher dyan. May mga nababasa kasi ako na, dati ayaw nyo kay Amy. Ngayon, hanggang ngayon ayaw namin kay Amy. Pero pinapalakpakan namin siya ngayon dahil sinabi niya nga itong katotohanan at siya yung pinakamalaking ebidensya laban sa pagpupulburon ni Marcos Jr. Kapatid yan eh. Simulat sa pulyan talaga ang nakakaalam ng lahat. Sabihin na natin hindi ang nanay. Kadalasan mas magaling magtago ang mga anak ng sikreto sa mga magulang. Pero sa kapatid, bibihira talaga na hindi alam ng kapatid ang sikreto mo. Yun yung totoo ho dyan. Kaya yung pagsalita ni Amy Marcos na adik si Marcos Jr., talagang kapani-paniwala yun. Dahil kapatid siya, di ba? So ngayon, yung speaking of pagpapababa sa pwesto,
parang hindi niya talaga gagawin yan. Yung pagbulgar nga lang ng kapatid niya na addict siya, hindi niya ininda masyado. Ang sabi niya lang, nagbaliw-baliwal lang siya sa interview, sabi niya, wag ganun, di ba? She's not my sister. Diba? Sabi niya, I telling to my cousin and my pinsan. She's not my sister. Yung napapanood ko sa TV, she's not my sister. Ayun yung interview niya, di ba? Hindi niya daw kapatid yung napanood niya sa TV. Ano lang yun, clone? Oo. Ikaw kasi, Madam Amy naman kasi. Sandamakmak yung pinaritoke mo, hindi ka tuloy nakilala ni Marcos. Akala niya si Imelda Papin yun na nagsasalita sa INC. Ay nako, yun na lang talaga. Tama si Atty. Rowena Guanzon. Ito na lang talaga ang tanging pag-asa. Overdose. Dito naman tayo sa kabila. Eto na. Siyempre, Atty. Rowena Guanzon. Attorney, baka naman pwede namin kayo ma-interview sa Vox Populi, ha? Kami sa pagbigyan mo rin kami. Ay, gusto ko itong makita at makasama itong si Atty. Rowena Guanzon. At ika ni Ma'am Cathy Binag. At marami din nagsasabi na napakabait itong taong to. Maalaga. Yung parang aangas-angas niya or parang iba yung datingan niya sa video. Yun daw ay yun ay hindi naman totaling kabaliktaran. Yun ay nang lumalabas kapag ikaw ay corrupt. Pero kapag ikaw naman ay matino, sobrang lambing daw nitong tao na to. Eto pa, sapat na siguro ang 500 pesos pang Noche Buena kung pang shabu... kung pang pulburon. Kung pang pulburon lang. Bale kapag nakabatak ka, dilat ka, till New Year. Gago ka, Atty. Rowena Guanzon. Ang lakas mo sa globe. Yung nga naman. Hindi, sa totoo lang, yung na yan, yung 500 na yan, ito, hindi naman ako nagaganyan, pero may mga tropa ako na mga dati pero nagsibaguhan na. Yung 500 na yan, kapag halimbawa, New Year nga naman, kesa ipangbili mo ng Noche Buena, ipang tira mo na lang, dilat kayo lahat nun. Oo, dilat kayo lahat. Kasi may napanood akong video na kasya daw, kasi yung parang nag-survey sila sa palengke. Yung babae, nakalimutan ko yung pangalan nun, comment nyo na lang dyan. Tinitingnan niya yung spaghetti, yung nakapak na kasama na yung sauce. Sabi ng reporter, paano po yung giniling na panghalo dyan or hotdog? Sabi niya, hindi na, okay na yun, na sibuyas bawang pwede na. Ay ko, lakas mo te. Iba din tama mo te. Putang ina. Naging na kayo, nagkahawa-hawa na kayo ng utak dyan, no? So sa gobyerno, hawa-hawa yung mga sangay ng gobyerno, pansinin nyo iba-iba na yung mga side effect, iba-iba na yung mga pinagsasabi nila. Katulad na lang ito, pwede naman daw, katulad si Auntie Claire, pwede naman daw bihon, yung chop suey daw. Yun na lang daw yung bilhin, tapos gagamitin na daw yan, okay na daw yan. Putangin na, lahat sila, pare-parehas na ng mindset. Ano yan, pare-parehas na rin ba kayong tumitira? Tanong lang naman. Tayo yung nagtatanong lamang, wala namang masama magtanong. Kasi nagtataka na rin kasi kami na parang iba na yung kinikilos nyo. Dito na nga lang, ang taas-taas ng bilihin, tapos pagkakasyahin namin ng 500 pesos pang Noche Buena. Samantalang trilyon yung ninanakaw ng mga pamilyang Marcos. Aba, hindi po pwede yan. Tanginang yan. Kagaguhan yan. Trilyon ng nawawalang pera sa pera ng bayan. Tapos magtitiisin nyo kami ng 500 per Noche Buena namin. Ulul.
Maglulo ka na lang. Ay, sorry. Mas masasatisfy ka pa pag naglulo ka. Ha? Wag kami mga kupal. Mga kupal kayo. Ba titipirin nyo kami sa 500 pesos? Kaya tama tong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, ipangbatak nyo na lang. Ayaw nyo na lang, alam nyo, Administrasyong Marcos, ayaw nyo na lang sabihin na, eto 500, gamitin nyo to sa Noche Buena, ipangbatak nyo. Dapat dinaretso nyo na lang kami, mas maiintindihan pa siguro namin. No? Mas maiintindihan pa siguro natin yung ganun. Eto 500, bumatak kayo. Magpulburon kayo, kasya na yan. Enjoy nyo pa ang life. Iba't ibang emosyon pa mararamdaman nyo. Pati si baka pati si Wonder Woman makasama nyo sa langit. Pati si Superman baka kasama nyo lumipad. Anik dun teting no? Ang lupit nitong mga mindset nila. Triple talaga. Worse and worse and worse ever talaga. Yan talaga yan. Ang tindi. Worse and worse and worse and worse. Ever president ever in history of the Philippines in the world. Lahat na in the world na. Pinaka-tanyag ng presidente, pinaka-kilalang presidente na walang winta. Tangina, no? Tapos, pati bayaw, pati asawa, may kickback, may nakaw, putang ina. Tapos ngayon, pagtitiisan nyo kami sa 500 pesos na Noche Buena, gago ka ba? Kupal! Maglulo ka na lang, satisfy pa. Sorry po. Hindi, itlog ba? Itlog! Bakit? Pag nagpiprito ka ng itlog, hindi mo ba nilulo? Yung Bisaya kasi yung yung bate, ganun. Tagalog naman yung bate, sa Bisaya, lo. Diba yung itlog, pag binuksan mo, haluin mo yan, para scramble egg, yun. So tayo na Norman Mangusing to, nagagaya ko na, hayop. Ganun yun. Yun yung i-explain nyo sa mga anak nyong nakakarinig ng video to, yung lo, hindi yung bastos. Sa itlog yun, pag magpiprito ka, galolo, ganun. Loloy mo muna bago mo iprito, ganun. Kayo, mga iniisip niya sa akin, sabi niyo, bastos. Ang bastos naman ni J. Guevara. Hindi ganun. Masyado naman kayo dyan. Mga green-minded. Ito ba? Ito, lapit. Ito, lo din. Sabi ni Auntie Claire, pwede naman siguro 500 Noche Buena. May mga mumurahin naman na ham. Pag nagsama-sama talaga yung mga utak gamunggo, no? Pare-pareho silang lahat eh. Auntie Claire ha, i-check namin yung yung handa nyo. Sa Noche Buena ha, dapat 500 pesos lang. Dapat dilat ka din. Ito yung banat sa kanya ni Congressman Pulong Duterte. Auntie Claire, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro sa'yo na magnotaryo sa rekto. Basag. Basag ang panga ni Auntie Claire. Alam niyo sa totoo lang, parang so, sobrang inis natin sa ginagawa ng administrasyon na katarantaduhan at pagnanakaw. Alam nyo, napapawi ni Auntie Claire ang ating kalungkutan. Napapalitan ng inis. Parang hindi kumpleto ang ating isang araw pag hindi natin babasa or napapakinggan ang katangahan ng mga salita ni Auntie Claire. Ang kanyang mga analysis na pang planetang Mars. Pag hindi natin naririnig yun, medyo boring .
Putang na, grabe na naman nanakaw nila. Putang na, billion na naman yung nanakaw. O tapos, pag nakita natin yung mga ganito ni Auntie Claire ng mga komento, tuwang-tuwa na tayo. Tuwang-tuwa tayo na mas lamang yung inis. Iniisip ko lang dito, saan kaya pupulutin to si Auntie Claire, no? Pag natapos yung termino ni Marcos Jr., may kukuha pa kayang tao dito para maging lawyer siya. Para makipag ano. Pero ang kinaganda kay Auntie Claire, nalulusutan niya ng salitang kabobohan yung ano. Ang nangyayari, imbis na masupalpal niya yung mga tinatanong sa kanya, yung mga issue ng administrasyon, ang nangyayari, napapalitan yun ng inis sa kanya. So sa madaling salita, sinasalo niya lahat. Halimbawa, katulad niyan, yung 500 Noche Buena, sobrang nainis ang tao dyan sa administrasyon. Ngayon, ang nangyari, sinalo ni Auntie Claire yun. May patawa-tawa pa yun, ha? May pang-iinsulto. Kaya yung inis ni Auntie Claire ay yung inis ng taong bayan na punta kay Auntie Claire lahat. So palakpakan natin si Auntie Claire dahil sinasalo niya lahat ng inis ng taong bayan sa pamilyang Marcos. Ito, kasya magletsyon sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Ano yun na? Kasya okay, pumunta muna siya ng rekto para magpanotaryo bago siya mag-lecture sa taong bayan kung kasya ang 500 pesos sa Noche Buena. Alam nyo, hanggang ngayon din, marami ding mga lawyer na nagtataka na paano nakapasa ng bar exam si Auntie Claire. Di sa totoo lang, hindi rin nila alam. Wala din silang idea. Sabi nila, sa totoo kapag chinek mo naman yung nandun din talaga siya, nakapasa siya. Pero sa mga inaasta niya ngayon, sa mga naririnig natin sa bunganga niya, parang hindi ka panipaniwala na lawyer tong taong to. Parang lariga doon. 2 times defender. 2 times defender of disbarment. Diba? Ngayon malupit. O ano ba lumalabas sa bunganga ni Lariga doon? Diba? Puro mura. Mas matindi yun. Eto naman, puro katangahan. Kay Lariga doon, may mura na may kasamang katangahan. Ito, puro katangahan. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Nangyayari talaga yan na yung isang pinuno ay may mga tanga-tangang alalay. At kayo yun ni Lariga doon. Soon to be, Auntie Claire, aabangan ho namin ang disbarment mo. Utang na. Yung disbarment yung inabangan no? Yan tuloy, nabasag ka ni Kong Pulong. O dito naman tayo. Ito, malupit. Akalain nating lahat, si Martin Romualdez ang pinakakawatan, si Charis pala. Utay na si Charis. Charis! Pyramid, not it's all we got. Utang na, ang dami ding talent ni Charis no? Singer na, tapos babae to lalaki, tapos lalaki to congressman. Tapos to congressman to person. Ang galing, no? At to person to kawatan. Hindi, baka Attorney Guanzon, baka nangyayari kasi dyan, may paligsahan sila. Ang paligsahan, paramihan na mananakaw sa kaban ng bayan. Baka ganun yung kanilang tournament. Sabi ni Marcos, ito. Magnanakaw kami ngayon ni Pinsan Romualdez. So kailangan tapatan nyo yun. Ay putang ina, ayan na si Ma'am si Tars nang gigil.
Si Sandro, tahimik lang. Parang si Mark, tahimik lang. Diba? Eh si Sandro, nasa gilid lang. Patatahimik-tahimik. Eh nakauna si Ma'am Shitars. Tungkol dun sa sibuyas. Kasama si Tito. Tito Bayaw ni Marcos Jr. na si Araneta din. Pangalan nun, Romeo Araneta. Nung nakita nung magpinsan ni Marcos at Romualdez, ayun na. Binembang na yung 56 billion. Hati sila, hati. Nung nabembang yung 56 billion, nakakuha ng idea si Charis Pempenko. Si Charis Marcos. Ay. Ha? No, nakita ni Charis yung nakuha ng kanyang ama at saka kanyang tito. Sabi niya, puta na, panalo ako. Eto, 51 billion, solo ko lang. Diba? Lupit nun, tol. Lupit mo, tol. Bata ka pa, bilyonaryo ka na, putang ina. Sana all. Hindi natin nakalain, no? Na kung sino pa yung pinakabata, siya pala ang pinaka-mastermind. Lupit. Butang na, solo mo lang. Doon nga sa nakaw ng nanay mo, nang lula na kami. Doon sa nakaw ng tatay mo at tsuhin mo, nang lula na kami. Puta na, inigitan mo pa. Ang lupit, solo plate, 51 billion. Tong ina, oy, shoutout sa mga kababaihan sa Pilipinas. Pag si Sandro Marcos ang napangasawa nyo, putang na, hindi na kayo maghihirap habang buhay. Ang tanong, lalaki kaya ang gusto niya? Ay, di mali. Ang tanong, babae kaya ang gusto niya? Pyramid, the sun is all we got. Ay, nako po, Charis. Ewan ko na lang sa'yo. Kawawa. Hindi, alam nyo, nakakaawa to si Sandro. Ang aga niyang nabulok. Totoo yan. Ang aga niyang nabulok ni Sandro Marcos. Bata pa siya, bulok na ang kanyang, siguro mananalo lang to congressman, pero senator, malabo. Depende na lang ha. Basta tanggalin nyo si Chairman George Garcia. Pero kapag maayos na ulit yung sistema ng COMELEC at na talagang mapupunta na tayo sa kung sino yung binoto natin, yun ang mananalo, wala nang pag-asa to, bulok na pangalan nito. Hindi na to makakaahon. Oo, ako na nagsasabi sa inyo. Yun yung hindi nila pinagkaingatan. Yung hindi nila iningatan. Kasi nga, nasa isip nila, perpekto silang lahat eh. Ang nasa isip nila, panghabang buhay sila. Habang buhay nilang hawakan ng gobyerno. Hindi nila alam na unti-unti na silang nalalagas. Pero soon, ngayon, hindi nyo pa mararamdaman. Tas yung speaking of karma, hindi naman tayo nananalangin. Pero tandaan nyo, may isang pamilya noon na halos ubusin din ng kaban ng bayan. Nang dahil din sa kanila, sobrang naghirap ang Pilipinas. Tignan nyo nangyari sa kanila. Inunti-unti sila. Hanggang sa ilan na lang ang natitira sa kanila. Yung isa naghihingalo na. Sorry sa words na yan. Masakit man pakinggan pero totoo. Totoo yan. Balang araw yan din ang mararanasan nyo. Ngayon hindi pa yan kasi una bata pa kayo. Pangalawa nasa kapangyarihan pa kayo pero soon panahon lang yan. Ngayon panahon nyo, bukas panahon naman namin. Yun yung ingatan nyo dyan. Okay? O eto, ayan tignan nyo yan wow, Charis! 2023, 9.63 billion pesos. Ang tindi mo. 2024, 420 point, excuse me,
20.74 billion pesos. 2025, 21.127 billion pesos. Wait, there's more. Kamusta naman ng 2026 insertion ni Charis Marcos? Yan ang katanungan dyan. Alalahanin nyo ha, nabubulag tayo sa issue ng flood control. Ilang beses na naming sinabi, sige mag-focus din tayo sa flood control, mag-focus tayo dyan. Pero wag nating kalimutan yung 2026 national budget na meron lamang 6 trillion. 6 trillion. Hindi milyon, hindi rin bilyon, kundi 6 trillion pesos na baka inuunti-unti na rin nila. Yan ang delikado dyan. Ha? Yan ang delikado. Nakatuon tayo sa flood control, nililibang-libang tayo dyan. Kaya pala, baka kaya pala ginawa ni Marcos Jr. ang ICI na siya naghanap ng tao, siya nagpopondo, siya ang nagbuo. Yun pala, etong pangyayari na to ay isa lamang diversional tactic patungo at para matabunan ang nakawan na nangyayari sa 2026 national budget na meron 6 trillion pesos. Baka naman. Inom muna ako ng tubig. Sipin nyo maigi yun. Yung tipong busy tayo sa 2025 national budget sa flood control scam. Butang inan, kinakain na pala nila yung 2026 national budget. Dito, paki-cut tong video ko na to, i-share nyo kahit saan. Siguro baka baka i-cut ko to. Baka tawag dito, i-post ko to sa Facebook page ko na J. Guevara Banateros, tsaka sa J. Guevara TikTok account ko. Kasi importante hong malaman to ng taong bayan eh. Kasi eto kung nakapagnakaw sila nung 2023, 2024, 2025, hindi malabong hindi sila magnakaw sa 2026. Posible. Nagawa, sabi nga nila, nagawa mo na noon, magagawa mo pa rin yan ngayon. Yung mga magnanakaw na yan, wala yang kontento. Habang buhay, hanggat may nakikita silang mananakaw, nanakawin nila at nanakawin yan. Kaya kalokohan na yung 2026 national budget, baka kinakain na rin nila yan. At mas may idea sila na natuklasan para hindi mabuko ng taong bayan yung pagnanakaw nila. Kasi itong sa flood control, natuklasan eh. Kaya iyan ang pilit nilang binabago na malinis. Walang labis, walang kulang, walang butas na masisilip sa kanila kapag ninakaw nila yung 2026 national budget. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, gising-gising tayo. Nakapokus tayo dito sa 2025 national budget. Putang ina, kinakain na nila yung 2026 national budget. Yan ang mahirap dyan. Kasi ngayon wala na talaga rin akong tiwala. Excuse me. Wala na din akong talagang tiwala sa kanila. Kasi talagang napakalapit lang kung napagnakawan nga nila. Yan ang laki ng ninanakaw. Isa pa lang yan ha. Si Charis pa lang yan. Wala pa yung nanay dyan. Wala pa tatay, tito, tsaka yung tito niyang isa sa side ng mama niya. Wala pa din yung sa kukay kupal saldi ko. Diba? Wala pa rin yan dyan. Etong ano. Tsaka ito napakadaling magnakaw ngayon. Lalo na kung saan inilagay yung 2026 national budget para sa edukasyon. Unang-una, sino ba ang DepEd Secretary? Hindi naman din ako nagbibintang ng matindi kay Angara.
Pero simula nung, buti sana kung secretary pa ng DepEd ng Education, etong si BP Sara. Tama ba? DepEd, Education. Tama, si DepEd yun, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Buti sana kung si BP Sara ang secretary doon. Masasabi nating safe. Makikita ni BP Sara kung ano yung galawan doon. Kagaya nung ginawa dati ni Saldico sa laptop scam. Oh. Ngayon, unang-una na sinasabi kong napakadaling magnakaw doon. Sabihin na nating yung ibang pondo doon mapupunta sa mga school project. Sabihin na natin pagpagawa ng mga eskwelahan, doon pa lang ang dami ng pwedeng kickback doon. Parang flood control lang din. May ghost project at may nakaw project. O sabihin na natin yung isang school dito sa Rojas Capiz. So, isang school dito sa Rojas Capiz ay nagkakahalaga ng sabihin na natin na 5 billion. Kunwari lang naman to, 5 billion pesos. Yung school para sa elementary dito sa Capiz, sabihin na natin kasama na pati sa high school. Pero putang ina, ang ilalaan lang na pondo doon, 3 billion lang. So walang pinagkaiba yan sa nangyayari sa flood control. Ganon din naman ang ginagawa sa flood control. Binabawasan yung materyales at hindi inilalaan lahat ng pondo doon. Kaya mag-iingat tayo dyan mga banateros, mga kabiyaya, na dapat natin din pagtuunan ng pansin yung 2026 national budget at sana may isang magbulgar niyan or maghanap niyan. Ayun yung inaantay ko din ngayon. Nasabi ko sana po tayo na kung ako may kakayahan lang ako na silipin yung 2026 national budget, ginawa ko na. Kasi natatakot na ako eh. Ginawa na nila sa 2025, 2022, 2023, 2024. What if pa sa 2026? Ang laking pera nang nakalaan dun. 6 trillion. Eh ang tanong, may mga proyekto ba? Sana magkamali yung hinala ko. Dahil sana nga magkamali yung hinala ko at wag nang mangyari ulit. Wag nang mangyari ulit yung tawag dito. Wag nang mangyari ulit yung nangyari sa 2025 national budget. At take note, wow, English yun ha. At take note DPWH pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa yung ibang sangay ng gobyerno. Nasa DPWH pa lang tayo. At palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. So doon isa sa katakataka na bakit may nangyayaring ganito. Kung dito nga sa DPWH may nangyayaring nakawan, what if pa doon sa ibang sangay ng gobyerno? Custom, BIR, ano pa ba? Ang dami. DepEd. Baka meron din doon na hindi lang natin napapansin kasi nakatutok tayo sa flood control scam. Tapos nagtataka pa tayo, utang ng utang ang Pilipinas. Wala naman nangyayaring proyekto. Walang proyekto tayo nakikita. Yung mga build project ni Pangulong Duterte nakatenga na ngayon. Yung subway na lang ang pinag-aaksayan ng panahon. Malamang dyan sa subway na yan, merong kickback din na nangyayari dyan. Kasi napakasimple lang nun eh. Sige, sabihin na natin, no? Natututukan ng administrasyong Marcos yung subway para lang may masabi sila na pagtapos ng termino ni Marcos may nagawa, ganito, ganyan. Or may project silang nagaginagawa. Yung 5 project, lahat ng pondo nun nasa kamay ni Marcos Jr. Yung pondo para sa subway, inilalaan talaga para sa subway. Pero yung 5 proyekto, kinukupit. Yan ang natutunugan ko ngayon eh. Kasi napakalaking achievement kasi nitong subway. Itong pinagmamalaki niya. Na yan na naman yung panibagong ipopront nila sa atin. Pero yung ibang mga proyekto, katulad na lang yan, yung ibang pondo, katulad na lang yan sa PhilHealth, hanggang ngayon hindi pa rin nababalik.
Hanggang ngayon na tinanong namin si Ma'am Malutikia kung naipasa na ba sa kanya ni Auntie Claire yung hinihingi niya. Hanggang ngayon wala. Ang masaklap pa doon, anak ng Teteng, 89 billion ng pondo ng PhilHealth, utay na 60 billion lang yung ibabalik. So napakalaking kagaguhan. At pinapalabas pa nila na ibabalik, pero wala namang naibabalik. Yun yung isa sa pinakamalaking katarantaduhan dyan. Kaya itong si Sandro Marcos, si aka Charis Kawatero, yun, ang ganda na apelido pang Japan Charis Kawatero. Uy! Nabinyagan ka ngayon ng bago, Charis? May bago ka ng apelido, Charis Kawatero. O kaya, Sandoris. Uy, Sandoris. Charis Kawatero. Nga? Ngayon pa lang, bata ka pa lang, bulok ka na. Matanda pa ata ako dito Kung di ako nagkakamali. 1993 ako pinanganak. Ewan ko kung anong taon tong pinanganak si Tingnan natin Sandro Charis Kawatero. Ay, walang lumalabas. Putangin na. Sandro Marcos born. Asan na yun? Born. 31. So mata gago, kaedad ko lang pala to. No. 1994 siya. Oo. Okay. July. Wait lang. Nasaan na yung nawala? Nawala yung hayop. So, ang edad niya ay 31 years old. Ako, 32. Oo, mas mukha lang siyang bata sa akin kasi ito pinanganak tong aircon. Ako, pinanganak ako sa arawan Doon ako natutulog dati sa sa patuyuan ng kopras Lutuan ng koprasan. Doon ako natutulog sa taas kaya naging ganito kutis ko. So 31 years old siya Ako 1993 ako pinanganak, siya 1994. So ako magte-32 na ako sa December 18. Ito, malapit na. Uy, pamasko mo baka naman, Mahiya ka naman. Joke lang. Eto, 32 years old, putang na. Bulok na. Bulok na ang sistema. Napanood niyo yung kay Ding Dong Dantes, yung interview niyo sa bata? Bakit walang makain ang mga Pilipino? Dahil sa magnanakaw, sabi ng bata. So, ibig sabihin, i-correct niyo ako kung ano yung saktong pagkakasabi So, ibig sabihin, pati kabataan, alam na nila ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pati kabataan, alam nila na bulok ka. Tangina, tinalo mo ang tatay, tito, nanay mo sa pagnanakaw. Nasa iyo lahat. Ang lupit mo dong. Ading, ang lupit mo, Ading. Pukininam. Ay. Ang tindi ni Sandro, grabe. Ito nga yung balik dyan Ito. Ito pa. Yan pa. Tingnan nyo 27.3 billion na budget ng Office of the President sa 2026. 6.2 billion budget for the Office of the Ombudsman for 2026. 2.7 billion budget the Presidential Communication Office or PCO for 2026. Tingnan niyo yung budget ni BP Sara, Tingnan niyo yung budget ni BP Sara Duterte. 889 million na budget ng Office of the Vice President sa 2026. Tignan niyo yung diferensya. Ang layo. Tapos ang sinisilip nyo Pero itong mga putang inang to, hindi nyo pinapakialaman. Sorry sa pagmumura, pero nakakaputang ina talaga. Biruin nyo Anong silbi nito? Anong silbi niyan? Mas lalo to, anong silbi nito? Nga, di ba? Anong silbi ng mga yan? Tanungin ko kayo. Wala.
Tapos nakapokus kayo dito sa 889 million na budget ng Office of the Vice President. Na sinabi nyo sobra-sobra. Pero ito, hindi sobra. Ano ang paggagamitan ni Boying Remulla sa 6 billion? Sa 6.2 billion na budget niya in 2026, saan niya gagamitin yun? Bigyan nyo nga ako ng madiin at magandang katwiran. O, sa mga loyalistang tanga na mga vlogger, bigyan nyo ako ng magandang katwiran dito sa 6.2 billion. At dito sa 2.7 billion ni Auntie Claire. Para saan yung mga budget na yan? Makakatulong ba sa tao yan? Matitikman ba ng taong bayan yan? Hindi. Hindi nila matitikman yan. O baka sabihin ni Remulla kasi gagamitin ko to pang sa mga investigasyon, sa mga ganito ganyan, yung mga private personnel na para mag-imbestiga sa ganito ganyan sa mga Duterte. Sa mga Duterte lang. Etong 6.2 billion sa mga Duterte. Maniniwala ako doon, totoo yun. Nagagamitin yan para sa mga Duterte. Putang ina, eto pa. 27.3 billion na budget ng Office of the President. Asan ngayon yan? Saan gagamitin yan? Anong mapapala ng taong bayan dyan? Pag-explain nyo sa amin. Pag na-explain nyo yan at alam namin tama, okay, hindi na kami magre-reklamo. Tapos dito kayo, nagre-reklamo kayo. Kupal. Kupal. Grabe yan, oh. Yan may mga budget ng mga yan. Samantalang ang Office of the President, Office of the Vice President, wala, hindi pa masyadong humahagupit yung bagyo. Andoon na sa lugar na yun. Sa lugar na kung saan naman madadaanan ng bagyo. Tumutulong na. Andun na yung mga tulong nila. Pero si Marcos, si Boying, asan yung mga budget nila? Saan nila ginagamit? Eto, malamang sa malamang, nagkukulong sa kwarto. Ow! It's so big! Ay! Eto pa. Eto na yung talagang ginagawa nila ngayon. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Laban kay VP Sara Duterte muling hinain ng Makabayan Block. December 1, 2025. So kahapon. Kahapon nila ipinail. Etong ano na to, etong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At in fairness, nandyan pa rin si convicted child abuser Castro. Na hindi makulong-kulong. Bakit kaya? Yun yung katanungan. Ba't hindi kayo makulong-kulong? Ba't hindi ka nakukulong? Bakit hinahayaan ka ni Marcos Jr. na pagala-gala? Convicted kang putang ina ka. Ay, ang gigil. Ang gigil ka, Jay. Hindi, totoo naman eh. Ba't hindi ka makulong-kulong? What you doing fucking here? Ang inang to. Hanggang ngayon buhay ka pa. Balita ko nung nakaraan, nagtatanim ka na ng kamote sa bulubundukan para ipakain dun sa mga na-recruit nyo. Tapos nakalasap ka na naman ng aircon. Tapos nalamigan yung utak mo, nakaisip na naman kayo ng impeachment. Hindi kasi naman, kapag may impeachment, alam nyo sa totoo lang, binubuhay. Si BP Sara bubuhay sa mga politiko. Pag walang laman ng bulsa ng mga politiko, si BP Sara ang bumubuhay. Alam nyo kung bakit? Etong impeachment, additional talent na naman yan. Additional tigwa 150 million na naman yan. Oo. O, diba? Tong instant yaman na naman si Congressman. Kung baka naman, Kung baka naman. Kahit man lang Noche Buena lang, Kong. Kasi 500 lang yung ibibigay eh.
500 lang yung estimated ng Noche Buena ng gobyerno. Kung baka naman, maambunan mo man lang kahit 5 million yung nasasakupan mo, Kong. Kung 5 million pang Noche Buena, Kong. Sa mga nasasakupan mo, hindi na yun masama. Gasino yung maglagay ka ng isang hamon, isang, sabihin na natin na isang hamon, isang ham, isang package, isang terno ng spaghetti, sama mo na rin ng ginining sibuyang bawang, tsaka mantika. Hindi na masama yung, Kong. May panibago na naman kayo, Kong. Tigwa 150 na naman, Kong. Baka naman, Kong. Kong, baka naman. Tingnan mo yung mga nasasakupan mo. Dapat yung pera na yan sa kanila yan, Kong. Magdi-December. Maraming mga walang trabaho ngayon, Kong. Ha? Dahil yung iba, paano makakapasok hindi nakakatulog sa gabi. Nagpupulburon. Ha, Kong? Galaw-galaw, Kong. Baka nga mas mataas pa to, Kong. Baka nga nila to. Siyempre, magdi-December, kailangan nyo rin ng bonus. Kong, may 13 month din ba sa inyo, Kong? Baka dinagdagan ng 50 additional 50 million, Kong, yung ibibigay sa inyo. Para lang pumirma kayo sa impeachment ni VP Sara, Kong. Aba, Kong. Kapag gano'n na may dagdag 50 million sa kada pirma nyo sa impeachment, kasi nung nakaraan, di ba, 150 million per pirma. Para lang pumirma kayo sa impeachment ni VP Sara, o baka ngayon dinagdagan kong ng 50 million. So, total of 200 million na kong ibibigay sa inyo bawat pirma nyo, bawat isa sa inyo. Kahit man lang sana 10 million lang, Kong. Hindi nakabawasan yun, Kong, para lang pang Noche Buena ng mga nasasakupan mo. Baka naman, Kong. Kong, ha? Baka naman. Baka nga na lang naman dyan, Kong. Pangonsuelo ba? Pangonsuelo baga? Ang laki-laki ng kinikita nyo sa kada impeachment, Yun di puta. Pasak yung paksya, wag pag-insultohon. Puta na buhay na naman ang mga politiko nito, May impeachment na naman. Kumpirmado mula sa Akbayan, sa Bayan, kay Bayan. Chairperson Teddy Casino. Teddy Casino po tayo na yung nag-impeach kay Sara. 2 convicted. Ang galing. Teddy Casino kasamahan ni Franz Castro to sa pagkikidnap sa mga bata, di ba? Ang lupit, no? Sana all. Teddy Casino sa nakatakda na namang magsampa ng panibagong impeachment complaint ang Makabayan Block laban kay Vice President Sara Duterte pagdating ng Pebrero 2026. So ilang buwan na lang, Kong. Ilang buwan na, Kong. Malalasap mo na ulit ang milyones sa iyong mga kamay. Kong, baka naman, Kong. 10 million lang, Kong, para sa mga hindi ka nalugi doon. I-advance mo na. Sure bull yan, meron ka. Tutangin na yun, no? Ay, naku. Ito malupit, Sabi ni Congressman Pulong Duterte, hindi kami tanga. So ganito na pala ngayon. Magnanakaw ng bilyon tapos ibabalik ang milyones. Pag nahuli pero huwag sabihin magkano talaga at sino ang boss mo. Hindi kami tanga, hindi ka makaipon ng 100 million nang ikaw lang may padrino, may protector, may financer, alam ng taong bayan niya. Galing nga ngayon, Putangin na, trilyon ang nawawala, bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan. Tapos, putangin na, ang ibabalik sa atin, 100 million lang.
May masabi lang na ibabalik. May masabi lang na may nangyayari na sa investigation ni Marcos Jr. laban sa korupsyon. Putang ina mismong mga anak niya, asawa niya, pinsan niya, ang mastermind sa nangyayaring korupsyon. Kaya tama itong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, hindi kami mga tanga. Tapos may napanood akong vlogger, sabi niya, yes! Yes! Ganun, tuwang-tuwa. Yan ang Pangulo namin. May nagagawa para sa bayan. Ganun din yung panga May nagagawa para sa bayan. Tignan nyo, nagawa ba ng mga Duterte yan? Sabi Nadumaan lang yun sa Facebook ko Sabi ko, wala, tanga. Sabi ko, kung kailangan tumanda, tsaka nga naging tanga. O baka isa ka rin sa isa ka rin sa mga gumagamit ng pulburon, kaya idol na idol mo tong si Marcos. Oo, tungtuwa. Oo, may nagawa daw Sabi ko, putang ina, yan na yung kinakatuwa nyo. Para lang maisabi nyo sa amin ng mga Duterte supporters na may nagagawa yung Pangulo nyo. Nakakahiya sobra. No, dito tayo. Eto, napanood ko lang. Ang nakalagay dito, pros and assets ni Saldico may kasama. At sino? Eto, dating Lacson. Naku po, sino kayang Lacson ito? Eto, malapit dyan. Sinong Lacson kaya itong tinutukoy dito? Ha? Si Pinky ba to? Sino kayang Lacson ito? O, panoorin natin Abot na sa 12 bilyong piso ang kabuang assets ni dating Congressman Zaldico na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa bumubulong na Flood Control Corruption Probe. At sa patuloy na pagkalkal ng bilyonaryo Luciano. Pagkalkal ng bilyonaryo. O, kanina yung bilyonaryo? Mga resibo na tuklasan ng aming team. Nakabilang dito ang isang joint bank account ni Ko at dating Manila Teachers Part List Representative Virgilio Lacson. Nako, Virgilio Lacson. Ang tanong, kaano-ano? Wait lang, tingnan natin. Search natin. Representative Lacson. Virgilio Lacson. Tingnan natin Virgilio Lacson is 19 Congress member si Virgilio Lacson. Virgilio Lacson and Sen Lacson relationship. Yan. O, eto, Ay, putang ina. Eto na nga. Tingnan natin. Nasaan yan? Wala akong makita. Wala akong makita, guys. Balik tayo. Ito. Virgilio Lacson. Facebook daw Tingnan natin ito Virgilio Lacson. Kaano kaya niya si Ping Lacson? Wala akong makita masyado pero magkaapelido. Sasabihin na naman yan malamang, ay hindi ko kakilala yan. Si Virgilio Lacson is dismissing Virgilio Lacson S. Lacson, Councilor of City Councilor of Malabon, Metro Manila. Kaano-ano niya kaya etong si Ping Lacson. Magkaano-ano kaya sila? No? Ayun yung katakataka dyan. Magkaano-ano silang dalawa? Walang lumalabas Pero hanapin natin yan, no? Tingnan natin dito. Ito, utang ina. So wala akong makita about dito. So tingnan lang natin kung baka lumabas din to na kung sino tong Lacson na to. May ka-apelido Narito ang agenda. Okay, labas mo na. Joash Malimba. Go! Gora!
Nitong nakaraang Miyerkules, personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na frozen na ang isa pang batch ng assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay. Kabilang dito ang mahigit 200 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets. Kabilang na ang 2 helicopter at isang eroplanong nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Grabe. Isa lang po ito. Mas marami pong asset ay Paldo si mafrozen Marcos. para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilang dokumentong nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order, alinsunod sa request ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihing ginamit bilang depository o di kaya pinambili gamit ang mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Sa aming pagsusuri sa frozen assets na ito, natuklasan naming may multiple joint bank accounts si Ko kasama ang iba pang mga personalidad na tila may mga koneksyon din sa pamahalaan. Isa na rito ang joint account mismo ni Ko at ni dating Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson. Naupo si Lacson bilang kongresista noong 2016 at naging isa sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations sa kasabay na termino kung kailan naging chairman si Ko. Noong 2019, itinanghal siya bilang isa sa mga pinakamayamang miyembro ng Kamara matapos magdeklara ng mahigit 793 million pesos na net worth. Nagsilbi siyang representative ng party list hanggang 2025 bago palitan ni Congresswoman Nina Lacson at tumakbo bilang 8th nominee ng Senior Citizens Party List. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni former Congressman Lacson sa kung bakit mayroon silang existing joint bank account ni Ko at kung bakit kabilang ito sa frozen assets ng isa sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayon sa flood control scandal. Tsaka hindi lang yun yung tanong doon. No, ang tanong doon kung magkaano-ano si Ping Lacson at etong Lacson na to. Hindi kaya sumagi sa utak ko bigla eh. Hindi kaya todo tanggol si Ping Lacson kay Marcos Jr. para maprotektahan niya tong kapilido niya. Pag ito biglang nawala to sa issue, etong Lacson na to na kasama ni Zaldico, paktay na. Alam na this. Alam na talaga. Ito nga yung sinabi ni Pangulong Marcos. Panoorin natin ha. Po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development, sa mga kaso hinggil sa mga flood control nag-stack yung utak. Ay, sorry. Ngayong araw, pinutasan ko ang DOTR at yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Aba, maganda ba yan? Dahil ang mga pag-aari na helicopter at aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation. Aba! Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC. Kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay pinagbabawal. Ay, pinagbabawal? Okay. Kailangan natin ipalaman. Sa lahat ng mga pugante. Bakit mo ipapalaman yung helicopter? Gago ka ba? Ang laki-laki nun. Litingan natin, baka mali yung narinig ko. Ipapalaman daw eh. Yan mo, pati helicopter, tingin mo, mukhang star margarine na. Akala mo sa helicopter, peanut butter. Iba yung peanut boy, hindi porket may letter R. Pareha sila ha. Iba yung helicopter sa peanut butter. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat. Ipapalaman daw talaga eh. Tangina mo. Tangina. Ipapalaman mo yung helicopter? Tingin mo doon peanut butter? Ipapalaman. Susunod kasi, pare. Usap nga tayo, liga nga rito. Susunod kasi, pag may mga ganitong interview ka, huwag ka munang bumatak. Huwag ka munang, ay nako.
Kaya di naman nagkakabulol-bulol ka lo, naglalak yung panga. Easy kasi. Easy lang. Hindi porket may letter R yung dalawang salitang yon, magparehas na yon. Hindi po pwede yun. Ginawa mong peanut butter helicopter. Ang mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and English yun, expect to hide or Fairness, fly away on your private jets. You have the money to run. But you cannot outrun the Republic of the Philippines. Putong inong mo. Mala Francis Leo Marcos lang bitawan mo dong. Ading. Oo, ading. Mukhang ading. Hindi pala, dapat pala ako ading nito, matanda na to eh. Iba yung bitawan natin ngayon. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Abaw. Eto, pero mamaya may tanong ako kay Marcos Jr. At isa pang development po, isa pa din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Grabe, palakpakan. Ulul. Ulul mo. Tigilan mo kami. Hindi, ito lang naman na katanungan ko, Mr. Marcos. What if na gawin sa'yo ni Martin Romualdez yung ginagawa sa'yo ngayon ni Saldico? Anong mga gagawin mo, hakbang? Tanong lang naman, wala mo siguro masama doon. Ito na yung ebidensya. Ito na yung ebidensya na sinasabi nyo. Handa na ba kayo? Wag kayo Marcos, ulitin ko yung helicopter, hindi yun pinapalaman. Yung peanut butter, iba yun. Magkaiba yun. Hindi porket may R, parehas Pinapaalala ko lang para sa susunod naman hindi ka nagkakamali ng ganyan. Eto na nga. Sabi ni Ma'am Malotikia, sana malabas ni Saldico kung paano tumira. Ginastos opisina, plinado ang extra-traditionary rendition ni Pangulong Duterte. Eto na nga. Kung paano tumira. Ba't gano'n yung nakalagay dito? Paano tumira? Kung paano, sana, ibig sabihin parang dalawa. Isama na dyan ng mga ICC staff na hosted nila sa kanyang hotel sa Maynila. Susi kayo dyan, sir. Oo nga, no? Pero dito sa komento na to, parang 2 video ang sinasabi. Or parang 2 ebidensya ang sinasabi dito ni Ma'am Malotikia. Yung kung paano tumira at kung yung pagplano ng extra-traditionary rendition ni Pangulong Duterte. At ito pa, Saldico, sana ilabas mo na rin yung mga video mo dyan. Kasi eto natatakot kami na maunahan ka. Hindi kami natatakot na baka okay lang na mamatay ka basta sorry. Ang sama mo naman, Jay. Hindi okay lang na mamatay ka basta mailabas mo lahat ng ebidensya. Okay lang yun, walang problema sa amin yun. Bayad ka na sa lahat ng kasalanan mong ginawa dito sa Pilipinas. Pero ang hiling namin, mailabas mo muna sana lahat ng mga ebidensya. Lalo-lalo na yung video na kung paano nyo paghatian yung pera. Alam ko meron Kaya ilabas mo yun. At eto pa yung isa na hinahanap din namin. Sana ilabas mo rin kung paano tumira. At kung paano pinagplanuhan yung
kidnap kay Pangulong Duterte. Sana ilabas mo yan, Saldico. Ay, inaasahan ka namin na sana ilabas mo yung